Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Bea Ilustrisimo Fronda. Hello, te. Hello, good evening, brother. Hello, good evening, te. Ganito. Una kasi, ipinanganak po ako sa iglesia. Ni Cristo. Pero, kukunin ko muna yung pagkakataon na ito na magpasalamat sa iyo at saka kay Brother Wendell at lalong-lalo na po kay Father Darwin. Kasi dahil po sa inyo na parang natuntun ko po yung katotohanan about sa Katolik. Handog. Dahil po sa debate handog po ako sa iglesia. Ngayon, nagkataon na nanood lang po ako sa YouTube, then napanood ko po kasi yung debate ni Father Darwin at saka Ramil Parba. Yun po kasi yung una talaga na nagmulat sa akin eh. Actually, wala po talaga akong alam na aral about sa Katolik. Ngayon, nagkaroon na ako ng eagerness na malaman lahat. So, nakasubaybay po ako sa punto por punto at saka sa mga program ni Brother Wendell, nanonood at nakikinig din po. Pero may isa pa na bumabagabag sa akin eh. Naririnig po ba ako? Yes, te. Narinig ka, te. Go ahead, te. Yung pagbabautismo lang sana yung itatanong ko kung paano po yun sa Katolik. 'Di ba sabi parang ganun hindi kasi base pa rin po kasi ako sa namulatan ko, 'di ba? Yung pagbabautismo, sabi niya ilulublob ka sa tubig. Ngayon, if magpapabinyag po ba ako sa Katolik, paano po yung mangyayari na doon? Okay, Brother John Ray. Yes, Burjando, una sa lahat, welcome sister no sa pananampalatayang Katoliko at masaya. Brad John Ray. Yes, Bro Wendell. Brad Jando, di po ba anibersaryo ngayon sa debate ni Father Darwin? Ngayon ba 'yon? Oo. Oo nga no. Anibersaryo ngayon. What a coincidence. Oo. Wow, sister, pinaalala niyo po sa amin yung malaking debate na yun no, na ang dami po na-convert sa debate po na yun. At talagang ginamit ng Diyos si Father Darwin. Nagpamulat sa akin actually. Yes, para mamulat Naiiyak po po ang talaga karamihan. ako. That is a grace of our Almighty God, sister, no? So, again, sister, salamat, no? At binuksan mo ang iyong puso't isipan. Hindi katulad sa pumasok kagabi na talagang ang tigas, no? Pero we are still praying for her na sana malinawan din siya kasi yun ay dating Katoliko, umalis. At least ikaw, hindi Ayun nga Katoliko. po nanonood din ako kanina sa punto por punto na yun eh. Yes, pero sige lang sister, may awa ang Diyos, no? Dahil hangad ng Panginoong Jesucristo is maging isa ang lahat. Now, kung hindi nila yun pipiliin, then Diyos nang bahala sa kanila, no? Sa atin lang dito ay magpahayag sa katotohanan. Well, regarding sa tanong mo kung ilulublob ba ang turo ng simbahan, Bibinyagan sister. ba? Yes, ang turo ng simbahan, pwedeng ilublob, pwedeng wisik, at pwedeng buhos. Either sa tatlo, basta't andun po yung
apat na elemento, balido po yun. Kahit anong purma po ang gamitin, basta andun po ang apat na elemento, balido po yun, no? Ilublob ka man, wisikan ka man, or buhusan ka man ng tubig. Kasi ang purpose ng tubig, sister, hindi man para liguan ang buong katawan. Sabi ni Apostol Pablo, yun ay paglinis sa ating puso. No? Basahin natin dito sa Hebrews 10, Hebreo 10:22. Kaya't lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayong may malinis na budi sapagkat nilinis na ang ating mga puso at hinugasan ng dalisay na tubig ang ating katawan. Yan. So ang purpose pala ng tubig, sister, ay paglilinis, no? Pagdadalisay sa ating puso. Hindi siya literally na kailangan kang liguan para luminis. Hindi po ganon. Dahil kung babalikan natin ang pahayag ni Propeta Ezekiel, ang paglilinis ay pupwede sa wisik. Tingnan natin ha. Kaya mali po talaga ang turo na ang turo ng mga ibang sekta, no? Na ilublob lang. Mali po yun. Hindi, wala pong utos ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia na ilublob lang. Oo nga naman. Wala nga talagang sinasabi ang Biblia na pag binautismuhan, kailangan talaga ilublob. Patunayan, yung mga Israelita, nang sila tumawid sa dagat na pula, silang lahat ay nabautismuhan. Pero walang isa man sa kanila ang inilublob. Basahin natin yan sa 1 Corinto 10:1-2. Sabi ganito, mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap. Tamo, naliliman lang ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismuhan silang lahat sa ulap. Tamo, nabautismuhan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Silang lahat nabautismuhan. Ibig sabihin ba dahil nabautismuhan, inilublob ito? Wala. Walang isa man sa kanila ang inilublob nang sila ay binautismuhan sa ulap at sa dagat. Dagat dagat. Walang isang inilublob dyan. Dagat na yan, walang isang inilublob dyan. So yung bautismo, hindi talaga siya referado lamang sa immersion. Katunayan, kung atititin na naman sa sa kasaysayan, ito naman ang sinasabi. Baptism as the church increased in numbers, greater preparation was required for baptism. Converts had to wait 2 or 3 years. Tinan mo, yung magpapabautismo dati noong una, kailangan mo maghintay ng 2 hanggang 3 years for the sacrament para lang mabautismuhan. Hihintayin yung 2 hanggang 3 taon para lang mabautismuhan. During this time, they were called catechumens, from the Greek katako, or to hear. The sacrament was administered by immersion. Yung immersion, yung dipping in water, yon, yung lublob. Ano pa? Yun lang ba? And sometimes by aspersion, sprinkling, and by infusion. Ano daw? Maliban sa immersion, meron pang sprinkling at pouring. Katunayan dyan, nung si Apostol Pablo, binautismohan ni Ananias, nasa loob lang ng bahay yun. Imposibleng immersion yun. Imposibleng immersion yun. Natural, pouring ang ginamit doon, pouring. Yung nangyari kay Apostol Pablo, binautismuhan siya ni Ananias, yun ay pouring. Dahil nangyari yun sa loob ng bahay. Hindi yun nangyari sa sa batis o sa ilog. Wala. Sa loob ng bahay nangyari yun. Walang swimming pool doon sa loob ng bahay. Bahay nga eh. So, hindi immersion na ginamit ni Apostol Pablo, kundi pouring or sprinkling. So, either sa dalawa, it's either sprinkling or pouring. Bakit? Walang swimming pool, walang batis, walang ilog sa loob ng bahay kung saan binautismohan ni Ananias si Apostol Pablo. Maging yung gwardiya sa kulungan nung makalaya yung mga apostol dahil sa lindol,
Binautismuhan yung gwardiya at yung kanyang buong pamilya. O sabi binautismuhan, wala namang sinasabi na sa ilog yung ginawa. O, di ba? So, hindi lang isa ang paraan ng bautismo kahit noong unang panahon pa, hindi lang isa ang paraan ng bautismo kundi may tatlo. Immersion, aspersion, at infusion. Yung dipping in water, yun ang immersion. Yung sprinkling, yun ang aspersion. At yung pouring, yun naman ang infusion. So, yun po. Tuloy natin ang video. No, kasi kung 36:25, basahin natin dito. Kahit wisik, makakalinis na po yan, sister. Ano? Ito, sabi dito ni Propeta Ezekiel, wiwisikan ko kayo ng tubig na dalisay upang kayo'y luminis. Aalisin ko rin ang naging mansa ninyo dahil sa inyong mga Diyos-Diyosan. So napakalinaw, kahit wisik, pwedeng makalinis sa tao, sister. Kaya ang paraan ng simbahan, hindi isang paraan lang na dapat ilublob sa tubig, no? Dahil kung babalikan natin ang Acts of the Apostles, nung si San Pedro ay nagbinyag ng 3,000 tapos kinaumagahan 5,000 uli, haalang nga naman nilublob niyang lahat ng mga tao dun. Di ho ba, sister? 3,000 yun di kailan sila matatapos noon? At si San Pablo, nung binautismo si San Pablo ni Ananias sa loob ng kwarto, wala namang swimming pool doon. Di ho ba, sister? So may mga realidad na hindi natin na mababasa sa Bible kasi hindi naman siya kinakailangan na kailangang basahin mo para paniwalaan. No, dahil ang Biblia isinulat po 'yan para malaman natin ang kalooban ng Diyos na gusto niyang gawin ng tao. Hindi para malaman kung hindi literal na dapat malaman mo na yung uri ng pagbinyag ay dapat nakalublob. Hindi po gano'n, no? So sa teaching ng church, sister, regarding sa katanungan po, pwede wisik, pwede buhos, pwede lublob. Either sa tatlo na yan, wala pong problema. Ang importante po dun, andun yung 4 na elemento para maging balido ang iyong binyag na kinakailangan po talaga yan according sa ating Panginoong Jesucristo, no? Sa John 3:5, kinakailangan talagang binyag para makapasok tayo sa kaharian ng langit. At ayon kay San Pedro, ang bautismo ay simbolo ng basahin natin ang tubig pala ay simbolo ng, ito sabi ni San Pedro, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Yun ang tubig larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na budi. Inililigtas tayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya hindi talaga necessary, sister, na kailangang malublob. Dahil ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas. So kung babautismuhan ka man sa pamamaraan ng sprinkle or yung wisik, buhos, or yung immersion, wala pong problema doon as long as andun po yung 4 na elemento. Ano yung 4 na elemento? Ayon sa turo ng simbahan, yung matter, form, ordained priest, and the intention of the church. So kapag nandyan po yung 4 na elemento na yan, during sa pagbabautismo po sa iyo, kahit anong forma ang gamitin, wisikan ka man ng pare, ilublob ka man ng pare sa tubig, o di naman kay buhusan lang ang yung ulo ng pare, balido po yun, sister. Yun po ang turo ng simbahang Katolika, sister. Bro, Okay. Bro Junri, dagdag natin, Yes, bro. pagwisik, no? Bilang nga po, bilang 87 Bilang 8-7, sige, basahin ko. para may ano tayo. Bilang 8-7, 8 verse 7. Yan po, wisik, hindi po lublob yan, So ito po ang ating mababasa sa bilang 8, versikulo 7. Wisikan mo sila ng tubig na panlinis ng kasalanan, paahitan ang buo nilang katawan, at palabhan ang kanilang kasuotan.
Wisikan. Noon pa man po may ganun na kapatid. So biblical po lahat yan. Pagwiwisik, yung pagbuhos, biblical po lahat yan at walang sinabi sa Biblia po, itanong mo sa mga kasama mo, mayroon pa sinabi kung paano paraan ng pagbinyag. Yung paraan specific na question, yung paraan ng pagbinyag, may sinabi ba? Kasi ang basihan nila, yun lang yung ginawa kay Jesus Christ. Pero hindi naman sinabing yun lang ang basihan sa pagbinyag. Ang nangyari sa tao, pag may nabasang talata, focus sila doon. Pero actually, wala namang batas doon na yun lang ang gagawin. Kaya pagka tiningnan mo lahat yung nasa ng Biblia, ay mayroon palang wisik, kaya hindi nag-aano po yung church na sa isang klase ng binyag lang no. So pagka makasama mo, tinanong, pinilit nila yan, tanungin mo, mayroon ba sinabi ang Biblia kung paano paraan na talagang lubog lang ba o wala, no? Yung paraan, tanungin mo lang sila kapatid para tignan ko lang kung makakasagot. Yun lang po, salamat. Yun nga po, kasi nasanay sila sa chap-chap. Kaya nga napapatunayan ko talaga na puro chap-chap lang po pala ang INC. Ayun o, di siya na mismo nakapagpatunay. Sana lahat ng mga INC katulad nitong babaeng ito na nakita niya na talagang puro lang chap-chap ang ginagawa ng mga INC ni Manalo. Puro chap-chap. Libro Katoliko, chachap-chapin. Tapos ipapaliwanag, contradict sa paliwanag ng libro. Di ba? Hindi kaya sa aming Katoliko, pag kami nagputol, ibig sabihin ng aming paliwanag, hindi kakontra sa paliwanag ng pasugo. Halimbawa, ganito, sampulan na natin Isa sa mga pasugo nila na nagsasabi, even secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles, leading to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ang true Church of Christ dyan is the Catholic Church. Tanong, yung aming paliwanag ba ay kakontra sa paliwanag ng ng author ng pasugo? Hindi. Bakit? Siya mismo ang nagsabi, even secular history shows. Ang secular history ang nagpapakita ng koneksyon ng apostol at ng katoliko na kapag binasa mo, it will lead into conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church. Ang secular history ang nagsabi nun, hindi yung author. O yan ang secular history ang nagsabi nun, hindi yung author. Yung author, naging membro ni Manalo. Pero yung secular history, hindi na yung kontrolado ng author mismo ng pasugo. So wala kami binabaluktot doon. Kami binabaluktot dahil ang secular history talaga nagsasabi talaga. Halimbawa, ganito. Sa Grolion Encyclopedia, sabi sa Grolion Encyclopedia, mas maganda yung ating gamitin yung sa ano ba tawag doon sa persecution. Itong Roman persecution, ito ating gamitin. So, the Roman persecution. The chief reasons why the Roman government persecuted the Christians were, first, the Christians denied the Roman gods. Tanong, ito ba yung mga Kristiyano ba na naging membro ni Manalo? Hindi. Pangalawa, Christian services were carried on secretly. Ito ba yung mga membro ni Manalo? Hindi rin. Pangatlo, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Ngayon, ang tanong, yung Catholic Church na nakalagay ba dyan, referring ba sa sa Church of Christ na sinasabi sa Biblia? Yes. Kasi sila nang talaga ang dumanas ng matinding persecution sa Roman persecution. Inaamin niya ng pasugo mismo. At ilabas yung sinasabi ng kanilang pasugo. Okay, hindi ko siya nahanap sa aking mga files sa computer, pero ito yung aking Xerox copy ng kanilang pasugo. Ayan. The Messenger and the Reestablishment of Christ Church on Earth. Ito ay pasugo May 1997, page 10.
by Thomas Katangay. Ayan po, sa gitna. Ayan. By Thomas Katangay. Ito babasahin ko ha. Itong nasa ano, the first century Church of Christ was established. Ito babasahin ko ha. The first century Church of Christ was established by the Lord Jesus Christ while he was still on earth. Matthew 16:18. Before he ascended into heaven, he forewarned his disciples that the apostasy would overtake the church and the many would be led astray. Matthew 24:5 and 10. This prophecy was fulfilled. Many of the members of the first century Church of Christ departed from the true faith and accepted doctrines of devils. 1 Timothy 4:1-3. The rest were martyred in the Roman persecutions. Ito, naka-underline po. Ito, pakita ko ha. Yan. Ayan. The rest were martyred in the Roman persecutions. Kita nyo? The rest were martyred in the Roman persecutions. Ayan. Ngayon natin balikan yung sinasabi sa Roman persecution. The principal reason why the Roman state, ito ay Roman persecution, no? The Roman persecution. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Yun ang tanong, tama ba sinasabi ng kanilang pasugo na ang secular history shows a direct time link between the Catholic Church and the Apostles that will lead to the conclusion that the true Church of Christ is the Catholic Church? Tama yun. So wala kaming binabago sa pasugo. Dahil ito naman talagang ebidensya. Catholic Church sila na mismo ang nagsabi sa kanilang pasugo, May 1997, page 10, the rest were martyred in the Roman persecutions. Yung first century Church of Christ, hindi sila ito. Bakit? Isa sa kanilang pasugo, 1964, page 4, April to May, 1964, page 4. Truly, Romans 16:16 refers to the first century Church of Christ. At yung first century Church of Christ, ay sa kanila has totally become the Catholic Church. So yun talaga. Ayan nga meron sila pasugo na ang Iglesia Katolika sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo. So hindi sila ito. Kami ito. Na persecute sa Roman persecution. So yun talaga. Nakita talaga ng handog na ito ng INC ni Manalo na ang INC puro talaga chap-chap. Puro talaga chap-chap. Nakita niya. Yun ang naging reason na makita niya na puro talaga chap-chap, iniwanan niya ang INC na tatag ni Felix Manalo at umanib sa tunay na iglesyang walang ibang founder kundi si Kristo. Walang iba. Wala pang ngayon nakapagpatunay na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana ay hindi tatag ni Kristo, kundi tatag ni sino man, Talpolano, sino ba? Walang makapagpatunay niyan. Ultimo si Julito Daig, hindi niya napatunayan na ang Roman Catholic Church was founded by Emperor Constantine. Britannica daw. Ang pinakita, hindi naman Britannica. Tamo? Hindi Britannica pinakita. Kundi Wikipedia. Kala ko Britannica. Hindi ko nasingil yun Okay, so yun ang ating komentary at ituloy ang video. Ngayon, Talagang handog ka, sister? handog po ako. Lumaki po talaga ako sa iglesia. Talagang mula nung nagkaisip ako, hinubog na po ako paano magdasal. Halos ginawa ko na po kasing bahay ko noon yun. Since natuto na po ako magdasal, hanggang sa nagkaroon po ako ng asawa, doon lang ako unti-unting nalayo. Ngayon, Para sa kalinawan lang ng humahawak pa mga rin po ako katolikong doon. nakikinig ngayon,
sister, para sa kalinawan lang ng mga Katolikong nakikinig ngayon, ano ba ang ibig sabihin ng iglesia na, sa simbahan ng Iglesia ni Cristo na handog? Ano ibig sabihin ng handog? Ang handog po is talagang, ang alam ko lang po is ipinanganak ka sa iglesia, kaya dapat nararapat ka lang po doon. Ngayon, yung pinaka-worst doon is yung handog ang napagkailan. Yun ang pinaka-worst naman yung katotohanan ng iglesia. I'm sorry, ako talaga yung unang tiwalag sa pamilya namin na magpapabaptize sa Katolik sa ngayon. Hala, ibig Kasi sabihin, po, sister, nung grade ngayon, sister, Opo, anong status lahat ng, sila INC, yung mga pamangkin ko. anong status mo ngayon sa pamilya mo, May mga- sister? Alam ba nila itong plano mo? Ako na ministro. Yes, sister, alam ba ng pamilya mo ang plano na ito? Actually po, matagal na rin naman po akong tumiwalag sa kanila. Okay. Okay, sister. So, maraming salamat sa pagpasok mo, sister, at dito lang po ang punto para po gabayan ka, no, sa mga katanungang iyo pong ninanais na maalaman. Nandito lang po kami, pasok po kayo araw-araw. Walang problema po sa pagtatanong at sana'y ma-process na po yung inyo pong pagpasok sa simbahang Katoliko, no. So, welcome po, sister, again. Welcome to the Catholic Church. Opo, salamat po. Actually po, nung grade 6 ako, nakikinig po ako ng mga yung mga, 'di ba, yung Holy Week, may mga paano ng Catholic about kay Jesus Christ sa niya. Then doon ko rin po na-realize na kapag nagdasal ka is papakinggan yung dasal mo. Regardless po sa religion, yun yung naano ko. Na parang na-observe ko po kasi ngayon naman po, hindi naman ako iglesia, pero parang nararamdaman ko pa rin. Pero every time na nabibigatan ako, alam niyo po kung saan ako dinadala ng mga paa ko. Doon po ako sa simbahan. Grabe talaga yung milagro, sister. Yes po. By the way, Hindi sister, ganito na lang, sister. Sister, ganito kasi malapit ng oras, bigyan natin na ng... nabibigatan ako na... Opo. Yes, sister. Excuse me. Ganito, sister. Balik ka bukas kasi bukas may segment kami punto por punto na every Sunday is tawag dito yung Conversion story and testimony. nights. Testimony night. So bukas, sister, gusto namin marinig ang istorya mo sa buhay. Balik ka na lang bukas, sister, at bigay muna natin sa iba para makapagtanong naman sila, sister.